gabi po sa inyong lahat. Meron naman po ako i-share sa inyo sa gabi po dito. Pag-aralan po natin ang Hebrew chapter 10 verse 10. Basahin po natin. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Yan. Ano ang sabi? Yung pagsunod daw ng Panginoong Hesus sa Diyos sama. Pagsunod, sabi niya, dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos na Ama, nilinis tayo ni Jesucristo. Namatay siya sa krus para po bayaran ang ating mga kasalanan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi niya, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. Minsan, paghahandog sa kanyang sarili at iyo'y sapat na. Minsan daw lang tayo nilinis. Katul na. Minsan lang daw tayo nilinis ng dugo ng Panginoong Hesus. Nilinis tayo. Sabi niya, minsan, pag minsan po, isahan lang. Pag minsan po, isahan lang. Wala na pong ulit. Pag sabi minsan, once sa English, minsan lang. Isa lang po. Sabi niya, minsan paghahandog ng kanyang sarili. Minsan lang po inandog ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. Doon sa cross ng Kalbaryo, nabuhos ang kanyang dugo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Yung paghandog ng kanyang sarili. At yung paghandog ng kanyang dugo, minsan lang sa hindi na po paulit-ulit. Nilinis tayo. Ibig sabihin, malinis na po tayo. Ang sabi niya, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. Nilinis na po tayo ng Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan. At hindi na po yung paulit-ulit linis. Ang Diyos pag naglinis, ang Panginoong Jesus pag nilinis tayo, ay isang bisis na. Hindi po pa ulit-ulit. Kasi ang rason naman ng iba, ay nagkakasala kasi kailangan linisin. Pinatawad ka na nga ng ating mga kasalanan. Yung pong paghingi ng tawad sa Diyos, minsan lang po, nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus, yun 1 John 1, ina-apply lang yun dun sa unang pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus, na hihingi tayo ng tawad sa Diyos. Hihingi mo ng tawad simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At tatanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang personal mo tagapagligtas. Pag ginawa mo yun, ligtas ka na, may buhay ka ng walang hanggan, ligtas ka forever, at pinatawad ka na minsan magpakailanman ng iyong mga, ng ating pong mga kasalanan. Ayon po sa Hebrew 9:12, minsan lamang dumako sa dakong banal. Minsan lamang pang Panginoon Jesus dumako sa dakong banal, pumunta sa dakong banal. At minsan lamang siya naghandog pala sa dakong banal. At ang dala niyang handog ay para sa atin. At hindi baka, hindi dugo ng tupa o dugo ng kung anong hayop. Ang kanya pong inihandog ay sarili niya pong dugo. Kaya, nung inihandog niya sarili ng kanyang dugo, nilinis na tayo. Kaya, kahit sa tuwing nagkakasala tayo, nilinis na tayo. Panampalatayaan mo. Pero pag under the law, magkukumpisal talaga kasi under the law sila. Pero pag sa biyaya ka po, mananampalataya ka lang sa tinapos na gawa ng Kristo sa cross ng Kalbaryo. Pananampalatayaan mo lamang na malinis ka na sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Yun po ang biyaya. Pero under the law, may performance po sila. Kaya nga, sabi dito, nilinis. Ito sanctification. Kaya mayroon tinatawag na experiential sanctification. Ang iba, katulad ko noon, mayroon ako tinatawag na experiential sanctification. Kaya kailangan ka
ma-experience mo yung sanctification. Hello! Yung sanctification po, hindi tayo ang gumagawa. No? Minsan lang po yun. Ang Diyos ang nag-sanctify sa atin. Nagsumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. At hindi na po yun uulit-ulitin. Sanctification na yun. Minsan lang po yun. Pinatawad tayo. Minsan nagpakailan. Binanal tayo. Minsan nagpakailan. Ginawa tayong matuwid ng Diyos. Ayon sa Acts chapter 13 verse 38 to 39. Tayo po ay matuwid na, righteous na tayo sa harap ng Diyos. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Matuwid lamang po tayo dahil po kay Kristo na tinanggap natin. Yung sinampalatayaan natin. Ang Diyos po natutuwa sa atin, hindi sa ating performance. Tulad ng mga under nila po, may performance po sila, mayroon po sila. 1 John 9, hingi ng tawad. Ganon ako noon eh. Nasa under dalo ako eh. Hingi ng performance eh. Pero salamat dahil ngayon nasa biyaya na ako. Pananampalataya lang palang kay Kristo. Pinatawad na tayo minsan nagpakailanman. At natutuwa ang Diyos sa atin dahil po, hindi sa performance, kundi dahil po sa pananampalataya natin kay Kristo. Dahil sa tinanggap natin na Kristo na nasa atin, kaya ang tinitingnan ng Diyos sa atin, kahit nagkasala tayo, ay si Kristo, kaya kahit nagkasala ka, matuwid ka pa rin sa Diyos, righteous ka pa rin. Bakit? Dahil nga kay Kristo na siyang namamagitan sa atin. Natutuwa pa rin ang Diyos sa iyo. Hindi siya natutuwa dahil sa performance natin. Yan, gagawa. Katulad ng iba. Kailangan i-maintain mo ang salvation mo. Maka nang mabuti. Parang yung 1 John 1, parang maintaining of salvation din yun. Kasi performance eh. Natatakot sila na baka mawala ang salvation, ang kaligtasan. Kaya, ito yung nakakasala, kumpisan. Bakit di na lang sabihin nilang salamat Panginoon Diyos dahil pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. Hindi, huwag mo na ulitin yung ginawa mo. No. Ipinatawad ka na nga eh. Okay, malinaw dito, sabi, balikan natin 10:10. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang Panginoong Isus po ang tinutukoy dito. Nilinis tayo na. Nilinis daw tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. Malinis na po tayo sa ating mga kasalanan. Matuwid na po tayo sa harap ng Diyos. Sanctified. We are sanctified. Hindi po pag nagkakasala ka, hindi ka na sanctified. Hindi po nawawala yung sanctification. Paniwala ko noon, kung nagkasala ka ay out of fellowship ka. Wala sa iyo ang banal na espiritu, hindi ka pinangungunahan. Hello? Minsan lamang po ang banal na espiritu pumasok sa atin at hindi na po yun aalis. At yung feeling na tinatawag na, ayaw kung saan galing yung feeling. May text din sila eh. Yung feeling of the Holy Spirit daw, nalulose, nasisira, o nawawala. Hindi po nawawala yun. Minsan lang yun at magpakailanman nasa iyo. Ginagabayan ka ng Diyos, ginagabayan ka ng banal na espiritu. At hindi po na-open ang banal na espiritu sa mga kasalanan natin. Bakit? Kasi binayaran na nga ang kasalanan natin. Pinatawad na tayo. Ba't ma-open siya? Hindi po na-open ang banal na espiritu tuwing nagkakasala tayo. Dahil pinatawad na nga tayo. Ang sabi sa Bible, pinatawad tayo minsan magpakailanman. Walang hanggan po yung pagpapatawad. Walang hanggan din po ang kaligtasan natin. Kaya ang kaligtasan po natin ay hindi na po yun nawawala. Hindi na po nawawala ang kaligtasan. Yun po ay minsan lamang at magpakailanman. Ligtas ka forever, pinatawad ka forever. Hindi ata bagay kung ligtas ka forever. Tapos pinatawad ka, paulit-ulit. Paulit-ulit kung pinapatawad. Kasi hingi ka ng tawad. Hindi po. Sa Old Testament po, ganun. Hingi ng tawad. Pero yung mga, hindi, yung, sa Old Testament, isang taon lang po. Naglalaps na yung kapatawaran nila. Kasi ang pagpapatawad po ng Diyos sa Old Testament, yung tipan ng Diyos sa kanila, ay maghandog ng
tupa, paghandog ng baka, o goya, yung dugo noon ay yun, yung paang dinadala nila doon sa Holy of Holy Place na pinangungunahan ng mga pare na Levita. At yung paghahandog nila ng kanilang handog na tupa, yung dugo po ng kukunin, at inihahandog po nila yan para sa iyo. Sa loob lamang po yun ng isang taon. Taon-taon po yung paghahandog nila. Taon-taon po sila nag-aalay ng tupa para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Taon-taon po, isang taon. Tapos sa isang taon, yung lahat ng mga kasalanan nila sa loob ng isang taon, maglalaps na yun. Kaya mag-aalay na naman po sila mag-aalay naman uli ng tupa next year. Kasi para ang kasalanan nila mapatawad. Kaya tuwing nakakasala sila, pinatawad na sila. Dahil nga doon sa dugo, yung covered lang, kino-cover ng kino-covered lang. Pero ang Panginoong Hesus hindi covered, taken out, hinalis eh. Pinatawad tayo minsan. Kaya ang Panginoong Hesus, nang mag-andog siya para sa atin po ay minsan lang, hindi na pa ulit-ulit, hindi isang taon, hindi 2 taon, hindi 3 taon, kundi magpawalang hanggan. Sabi sa Bible, minsan lamang siya pumasok sa dakong banal at hindi dugo ng hayop ang kanyang mga dala, kundi sarili niyang dugo na iniandog niya minsan lang para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Minsan magpakailanman. Hebreo 9:12 yung pansabi. Isahan na lang po. Wala na pala niyang first gen muna yun. Wala na. Ang first gen muna yun po for unbeliever. Kung bagong sumampalataya pa lamang ay kailangan nila mag-first gen muna yan. Then after that, tanggapin nila ang Panginoon bilang personal at tagapagligtas. Ligtas na po sila. Forever. Pinatawad na sila. Forever. Kaya isahan lang po ang kumpisal. Hindi na po paulit-ulit. Natutunan ko noon eh. First gen muna ako ng first gen. Ito yung nagkakasala ako. First gen muna yun eh. Di pala ganun eh. Performance yun ginagawa ko. Under the law ako eh. Kaya noon pong mga una, under the law po ako. Nagpe-perform po ako ng first gen muna para po malinis daw sa harapan ng Diyos. Tayo po ay malinis sa harapan ng Diyos pag tayo nagkumpisal. Yung pala, nilinis na tayo minsan lang. Magpakailanman, hindi na po ulit-ulit yung paglilinis. Hindi po ang Panginoong Hesus mamamatay pa ulit-ulit. Isahan lang po siyang namatay. Isahan lang po na binunal niya tayo. Sabi rito, sabi doon, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng minsang paghahandog, nilinis tayo minsan lang na pa. Doon sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sariling dugo. Nilinis tayo minsan lang po. Hindi pa ulit-ulit. Basahin niyo po ang Bible. Kung hindi niyo po naintindihan, problema kasi ngayon, hindi naintindihan kung ano ang kasalanan. Pag-aralan muna po ang kasalanan, kung ano ang kasalanan. 3 po ang kasalanan sa Bible na bigbabanggit ng mga apostol. Pagkasalanan konektado kay Adan ang tawag nila, laging hamartia. Kasi konektado yun sa kasalanan original or original sin. Pag kasalanan mo sa Diyos, kasalanan mo sa kapwa, hamartano, ang ginagamit ng mga apostol noon, hamartano. Diba, pumatay ka. Nagkasala ka sa Diyos, sa mata ng Diyos. Nagkasala ka sa Diyos, nagkasala ka sa kapwa. Yun, hamartano ang tawag doon sa kasalanan. Yung kasalanan ng isa pa ay paraptuma. Yung paraptuma po ay yung mga instinct na nakapagmura ka, nagalit ka, nakapagsalita ka ng masama. Yung instinct ng mga kasalanan, hindi mo nang sinasadya, pero nagkasala ka doon. Ang tawag doon na ginagamit ng mga apostol ay paraptuma. Maghanap po kayo ng ganong kasalanan. Tingnan nyo sa Greek. Yung pong Greek, yung po ang totoong Biblia. Ito pong binabasa natin ngayon ay paraphrase kasi Tagalog. Ang translation, Greek to King James translation yun. Mula sa Greek patungo sa English. At yung English na King James, yun po malapit sa King James. Pero pag hindi niyo po naintindihan sa King James, balikan niyo yung totoo, yung original language para maintindihan natin. Ang problema lang kasi, ako nung hindi ko naintindihan kung anong kasalanan. Kasi kasalanan, lahat kasalanan.
Sa English, sin. Ganun din, sin. Wala. Hindi mo maintindihan kung kaninong kasalanan. Anong kasalanan yun? Lito ka eh. Yung po ang ginawa ng mga theologians eh. Hirap pa sila. Basta may theologians. Dapat sa salita lang ng Diyos tayo maniwala. Hindi sa mga theologians. Kasi sila mahilig sila mag-compose, mag-imbento, parang kumakanta. Mahilig silang dampot-dampot, pagsasamahin. Ito na. Sarili nila. Kaya tawag nila doktrina kasi galing sa salita ng Diyos. Okay. Buti na lang ay na kita ko ang sulat ni Apostol Pablo na binabasa ko na noon. Hindi ko pa naintindihan. Yung Acts chapter 20 verse 24. Yung gospel of God's grace. Biyaya. Ang Ebanghelyo po. Ang mabuting balita po ni Jesucristo ay biyaya. Ang mabuting balita ay biyaya lamang. Anong biyaya? Na si Kristo namatay sa krus. Nilibing at sa ikatlong araw siya po ay muling nabuhay. Yung pambiyaya ng Diyos. Regalo. Sasampalatayanan mo na lang. Pag sumampalataya ka, ligtas ka. At nung maligtas ka, sa pananampalataya, ngayon po sa pamumuhay mo bilang Kristiyano, pananampalataya pa rin. Hindi naman po nawawala yung pananampalataya. Abang buhay tayo, nananampalataya lamang tayo. Hindi tayo nagpe-perform sa gawa. Yung mga mahilig sa performance sa gawa ay mga under the law na mga born-again Christian. Marami ngayon yan eh. Meron pa nawawala ang salvation. Pero nagpe-perform sila. Lagi silang takot sila. Kaya lagi silang nagpe-perform. Baka mawala ang salvation. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng ganito, kung ano-ano. Sabi ng Diyos, ligtas ka na forever. Ayaw pa rin paniwalaan, naligtas na sila forever. Pag sinabi ng Diyos, totoo yan, hindi po nagbibiro ang Diyos. Pag sinabi niyang mayroon kang buhay na walang hanggan, mayroon ka. Pag sinabi niyang pinatawad ka na. Sabi niya, pinatawad ka na forever, pinatawad ka na forever. Huwag ka na mag-guilty doon. Yun ang sabi ng Diyos. At hindi po ang Diyos nagsisinungaling. Pag sinabi niya na, totoo yun. Okay. Kaya, salamat na lang sa Panginoong Yesus. Na nakita ko ang biyaya ng Diyos. Ano na hindi ko naintindihan ang biyaya. Biyaya din ako noon. Ang turo ko rin, biyaya din. Kaya lang mixture. May parusa pala ng mixture eh. Ang parusa sa mixture eh, Galatians 1:18 ata. 1:89. Sabi ni Pablo, go to hell. Pumuntaan impyerno. Parang may hatol dun sa mga nagtuturo na mixture. And, yung turo ko nung parang mixture eh. Grace din at law. Under the law, pero grace pa din. Nagtuturo ng grace din. Naligtas din ako sa biyaya eh. Yung salvation, kahit under the law naman yung mga born-again Christian ngayon, ligtas din yan forever. Di naman nawawala yun. Kaya lang, lagi silang nagpe-perform. Bahala sila. Kung ano yung covenant mo sa Diyos, doon ka rin naman hahatulan. Kung ang covenant mo under the law, hahatulan ka ng Diyos doon sa judgment. Sa judgment seat of Christ. Kung under grace ka, hatulan ka ng Diyos under grace. Ganun lang naman yun. Okay lang yun sa kanila. Sa akin, okay lang yun. Kung under the law sila. Sana, gusto ko sana, yung iba ay matuto. Kaya salamat sa grupo ni Bishop Amy Domingo. Lagi silang tuturo. Meron silang ministry. Yung Emmanuel Minister Institute ay maraming natulungan nun na bago ang paniwala. Salamat din po ako kay doon ako natuto sa kanya kay Pastor Edwin Francisco. Bro, thank you sa preaching. Natuto ako doon. Hindi ko yun matanggap. Kala ko, bro, talagang nilalabanan kita noon. Mayroon akong mga chat sa'yo noon against sa teaching mo sa grace. Yung pinakinggan ko, natuto ako. Mali pala ako. Kaya, tama pala yung Word of God. Okay, kaya thank you Lord, thank you Bro Edwin Francisco.
Bishop Emmy Domingo. Okay, salamat po sa gabing ito. Sana po meron po kayong natutunan sa mga makikinig po nito.